Pag-uusapan natin ang channel Usap Tayo Ozawa. Hello sa mga followers ng channel ni Mag-Usap Tayo. Ako po ay isa ring follower niya. Follower? Artista? At marami kang matutunan dito sa channel niya. Kasi public service to. Katulad ng updated din kayo kung ano mga nangyayari, kung ano mga ganap sa Japan. Kung ano ang latest na rules and regulations, kung paano papunta din sa Japan. At syempre, dito rin sa Pilipinas, para nababalitaan din ng mga kababayan natin sa Japan kung ano mga nangyayari dito sa Pilipinas. Marami kayong matutunan dito sa channel ni Vicky Ozawa. Si Vicky ay kaibigan ko na noon pa at marami ako natutunan na rin sa kanya. Tama lang na magkaroon siya ng ganitong channel na makakatulong din sa mga kapwa Pilipino. Huwag niyong kalimutan, tayo ay mag-subscribe at mag-share sa kanyang channel. Salamat! Dela Suarez, ngayon Pinky Suarez. Thank you! Ako po si Brillante Mendoza. Panoorin natin si Vicky Ozawa sa kanyang Facebook live stream. Ito po si Jacqueline Jose, inaanyayahan ko po na tumutok sa programa ng kaibigan ko si Vicky Ozawa. Ang title ay Mag-Usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Huwag kayo mag-alala dahil tayo mga Pilipino talaga namang nagdadamayan naman talaga tayo hanggang sa huli. Hindi po kayo nag-iisa, huwag malungkot, huwag malumbay kasi nandiyan po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Abang-abang na programa, Mag-Usap Tayo by Vicky Ozawa. Dito sa Japan. Kaya sa lahat po ng nanonood, lahat nakikinig, huwag po natin kalilimutan. Po sa inyong lahat, ako po si Beverly. Ayan, kung meron po kayong mga problema dito sa Japan, huwag po kayo mag-alala. Hindi po kayo nag-iisa. Ito regional. Kasi nandito po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Manood lang po kayo ng online program ni Tita Vicky na Mag-Usap Tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, magdududas kapag nag-usap tayo. Minasan konnichiwa, magandang tanghali po sa inyo lahat. Pwede mag-usap tayo, Vicky Ozawa, 12 noon every Monday. Maraming salamat po. Onegaishimasu. Magdududas kapag nag-usap tayo. Si Vicky Ozawa. Ang title ay Mag-Usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Ingat. I'll see you soon. Bye, pero working hard ang lola. Ingat. I'll see you soon. Panalangin sa paninimula ng ating pang-araw-araw na buhay. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas pada. Turuan mo kaming maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa iyo. Na makibakang di pinakadintana mga hirap na dinaranas. Sa tuwin ay magsumikap nang di humahanap ng kapalit na kaginhawahan. Na di naghihintay kundi ang aming mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Salamat Panginoon sa pagmamahal at pagtitiwala na ibinigay mo sa amin. Dahil kung wala ka sa tabi namin, ay hindi namin magagampanan ang responsibilidad na iyong ipinagkaloob sa amin. Ang mga taong pinalalapit ng buong pusong nagtitiwala sa aming kakayahan na maibigay rin namin ang nararapat na pagtulong
at pagsagot sa kanilang mga hinaing sa abot ng aming makakaya ay isang ligaya din naman at yaman na maituturing namin sa pang-araw-araw na buhay at pagtustos sa pangangailangan namin sa malinis na paraan. Nang dahil sa iyo, Panginoon, maraming salamat. Naway, huwag kaming matukso sa mga maling pananaw o gawa na hindi mo ikalulugod. Dalangin din po namin na makita namin ang bunga ng aming itinatanim ay magbunga rin ng kabutihan sa aming kapwa. Ilayo niyo po kami sa galit, inis, maling pananaw at maling gawain. Pagkus, maghalo po ang pagkakaunawaan sa bawat isa sa amin at makita rin po ng bawat isa kung anuman ang kanyang kamalian at maluwag na matanggap sa puso kung may nagawang pagkakamali. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas maging maunawain, mapagmahal, at makatotohanan sa lahat po ng aming ginagawa sa araw-araw. Muli, maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyayang iyong ipinagkaloob. Salamat sa mga taong nagtitiwala sa amin, magbigay ng suporta, at matumbasan naman namin ito ng isang pakikipagkapwa-tao nang walang pag-iimbot. Relasyon na higit sa lahat ay ang pagiging makadiyos na gawain. Muli, maraming salamat, Panginoon. Idinadalangin po namin ito sa ngalan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Magandang tanghali po. It's Monday again. We're here sa Mag-usap Tayo dito po sa Yamanashi Ken. Kamusta na po kayo? Paganda na, lalo ng paganda ang weather, di ba? Pero ako kanina giniginaw eh. Sabi ko ang ginaw, sabi ni Miss Aya tsaka ni manager, sabi niya hindi naman daw. Ako lang ata giniginaw, kaya ayan ang heater. Sabi naman ni Miss Aya, gawin niya raw 30. Diyos ko, baka naman pawisan pati kili-kili ko rito niya. Anyway, magandang tanghali po sa inyo lahat. And you know what? Nakalimutan ko to share with you. Very bad ako, no? Nakalimutan ko birthday pala ng hubby ko. Hindi ko na naisip, alam niyo, sa sobrang dami ng minamahal, di ba? Hindi daming gawain, minamahal. Kasi lahat ng ginagawa ko, minamahal ko yan. Pag hindi mo minamahal ang iyong ginagawa, andiyan na yung minsan maboboring ka, maiinis ka. Kaya anything that's happening in my life, sabi ko, I love this, and this is what God gave me. Kaya yan po ang importante. Kasi the more na you complain, the more you get tired. Di ba? So better not to complain. It's better to say no. Yun lang. Pero to complain about it, no. It's not nice. The same, pareho rin ba yun, Miss Aya? Ayan, kapag si Miss Aya, walang complain niya kasi hindi mo alam kung anong ginagawa. Anyway, may laruan ako dito. May kasama ako laging baby. Kaya bumabata ako, tingnan niyo, ganda na kulay ng damit ko. Kasi bagets ang kasama ko. Iba talaga pag bagets ang kasama mo, no? Diba? Kaya yung mga fashion niya, ginagaya ko lang eh. Kaya lang minsan over na ako kasi 20s yan eh. Ako 60s. Parang hindi na bagay. Nakakahiya na. Anyway, tungkol po naman po sa mga visa, invitation letter, etc. Actually, hindi rin po mahirap ngayon mag-apply ng visa. Why? Still, basta mga registered na maiata na member o iata na license,
pwede pong mag-apply ng visa from Philippines. Kung halimbawa, ay naku, Mendoza ang online. Kasi po talagang ang dami po nagsasabi, you know what? Hindi raw makakuha ng schedule online. Why? Kasi andyan pa rin naman ang mga travel agency. Magagamit pa rin po ang travel agency. Medyo nagkaroon lang ng something post, di ba? So, I do think na it's better you still go to the embassy, bring all the documents and apply for that. Kasi you yourself, marami pong nagsabi sa amin ako, ma'am, napakahirap po kumuha ng schedule. It's the same thing before ng COVID. It's different. It's not the visa, but nung COVID po, di ba, lahat ng mga paparenew ng passport, speaking about Philippine Embassy, halos hindi tayo makakuha ng online schedule. And even now, naka-online schedule pa rin po tayo sa mga passport sa embassy, di ba? Pero sometimes, marami naman nagsasabi na maaga ka lang pumunta na serve naman na ayos nyo na may papeles nyo. Pero the earlier, kailangan maaga kayo. Well, speaking of visa, again, I would like to suggest, pumasok pa rin po kayo. Andyan pa rin po ang aming talagang gustong-gusto na travel agency, ang Attic Tours. Ang Attic Tours po, nandyan talaga ang mababait na staff. Kaya for me, still the Attic Tours is number 1. Sa akin po, pero meron din naman magaganling, di ba? Mga talagang legit din naman. Kaya lang sa akin po, kung nagtatanong po kayo, ang lagi naming sinasabi, Attic Tours. Andyan lang po yan sa tabi ng Japan Embassy. Katabi lang po yung Attic Tours. Kung di ako nagkakamali, sa second floor ata sila. Okay po, so sa mga nag-apply ng visa, is the same. Kung kailangan nyo pa rin po mag-apply, kesa mag-online kayo, I suggest na pumasok na lang po kayo sa mga travel agents. Dalhin nyo mga complete document. Kesa mag-online kayo. Kaya, and with us, ang service po namin, the reason letter. We only do the reason letter. The rest of the documents like invitation letter or another letter, kayo na po niyan. Kami lang po ang gagawa ng reason letter in English and then we'll transfer it to Japanese. Yan po. Alam niyo naman, andyan na si AI, di ba? Dali mag-transfer. Joke. Anyway, mag-ingat din po kayo kasi I had an experience with AI. Siyempre, hindi pa ganun talaga accurate. Minsan, talaga i-correct mo pa rin. May mga words pa rin like my Japanese, di ba? Ang Japanese I'm not very good. I try to do it with AI. But when my husband or some of my families, my good friend, when they saw it, no, that's not the way pagsusulat ng ng Nihongo. Ang dami po naming mali, kaya anyway, ang tungkol sa Nihongo, better ipa-check nyo pa rin po sa inyong hobby. O kung sino man pong Japanese na talagang hindi malabo ang mata. Kasi kung malabo ang mata niya, gaganon niya, kawawa naman. So better po ipa-check nyo bago nyo i-release ang mga Japanese version nyo. Okay po, ngayon pasok naman po tayo sa ating one-on-one. Nakalimutan ko. Ganyan talaga, kadadaldal. Japanese husband ko. Pinakausap po ako pinapunta po ako sa, basta yung pinakamataas pong na doon sa DFA. Para po, pumunta ka dito sa room na to, kausapin mo yung pinakamataas namin kasi ayaw ko po talagang humindi. Oo, dapat. Opo. Kaya po pinapunta po ako doon. Kasi yung pinakamataas namin ang kausapin mo, kung pagbibigyan ka, so ipaprocess natin yung passport mo ng single ka. Yun po, nagpunta po ako, nag-antay pa po ako ng 3 days po yata, bago pa po ako ma-escape po. Tapos nung nagpunta na po ako sa DFA, nakausap ko po, lalaki po siya, mabait naman po siya, tapos sinabi, nakita na, binasa niya po yung papel ko, nakita niya po doon na patay na nga po yung asawa ko. So sabi niya, wala na daw, bakit hindi ka pinayagan sa baba? Yun po ang sabi niya, kasi nakalagay naman na dito, napatay na yung asawa mo. Sabi niya, bakit hindi ka pinayagan sa baba? Kausapin ko daw po muna kayo, yun po ang sabi ko sa kanya. Kasi po doon, may inano po siya, ninote po niya doon sa papel, na ako yung pangalan ko, na pwede na siyang mag-process ng passport po using yung single name. Sobrang tuwang-tuwa po ako nun. Hindi ko po yung tinry. Hindi ko po yung tinry. Baka po hanggang ngayon. Nakakasal. Hindi ka magkakasal pa rin po. Opo. So yun po. May ganun din po pala. Dapat po ibihihinto sa
ipaglaban mo, total nasa opo. So yung hope. Tsaka yung hope mo, anak, and faith. Hope and faith nandun kasi rin. Single. Kasi yung sarili daw po, pinapayagan. Mahirap daw po yung case na ganun. Yes. Yun po ang sabi nila. Sabi ko, ito na po, nakakuha naman po ako. Kaya po, nagulat din po sila doon. So, ang ibig sabihin, ang nangyari, kinasal ka sa hapon. And then, nakipag-iwalay ka sa hapon. And then, after nun, nalaman mo, namatay na siya. Opo. Diba? Umuwi ka sa Pilipinas. Opo. Pero bago kami sa Pilipinas, sa totoo lang may boyfriend ka, diba? Na gusto kang pakasalan, kaya lang hindi pwede dahil hindi ka pa nare-recognize, wala pa yung recognition. So pagdating sa Pilipinas, ipinaglaban mo na kailangan bumalik sa pagka-single yung pangalan mo. Na, nag-request ka sa City Hall ng Japan para ipadala yung sa Gifu yung recontodoki nyo, yung divorce ano nyo kasi kito. Opo, yung parang ano po niya, nakadagay po lahat doon. Yes. Nahiwalay na kayo at patay na siya. Opo, nakalagay po lahat. And then, first step ka, nagpunta ka dun sa ano para ibalik sa pagka-single yung pangalan mo. Ang galing. Nakuha ko po yun. Oo. And then, ayaw ka payagan. Opo, ayaw po akong payagan. Doon po sa window po yan sa baba, sa DFA. Oo. And then, after yun, ayun na, pinakita mo. Opo, pinakita ko po sa kanila yung death certificate nga po nung dati ko pong asawa. Pinatranslate ko din po siya sa English. Tapos pina-authenticate ko po sa DFA. Oh, galing. Kaya ngayon meron po yung pinakita ko doon. Kaya ngayon single name ka na. Diba? Tapos nagpakasal ka na ngayon sa iyong mahal. Saka po ako nagpakasal. Kaya ngayon, pag napunta ka sa PSA, yun ang makikita mo. Marriage na talaga sa kanya. Opo. May record na. Opo. Oo. Kaya, mag-message ka, anak, anong masasabi mo na never give up, di ba? Opo. Oo. Kahit ang tagal-tagal na. 2019 pa po kami. Palang po kami kinasal. Yan po ang nangyari sa kanya. Actually, yung voice niya, binago po natin kasi syempre ayaw niya ma-heard. But anyway, this was a long time ago na nangyari sa kanya. Siguro po mga 2 years ago, if I'm not. Gusto ko lang po i-share ulit. Kasi po, marami tayong mga kababayan na nagtataka, bakit yung iba nakasal? Opo, nakakasal po dito. Halimbawa, hiniwalayan ka ng hapon, nakipag-iwalay ka sa Japanese. And then you wanna get married. Mostly, 85% nakakasal po ngayon. Marami na rin pong City Hall na nakakaalam, maski wala ka pang recognition of divorce, pwede ka makasal na. As long as it's Japanese citizen. Pero pag Pilipino po, hindi pwede. Alam nila yon. You need all the documents from the embassy. Pag halimbawa Pilipino. With her, ang maganda sa kanya, umuwi siya ng Pilipinas and then inayos niya yung papeles niya as a single. Binalik niya yung pangalan niya sa single. And then, from there, pumunta siya sa DFA kasi may pakakasalan siya. Gusto niyang i-record yung pangalan nung pakakasalan niya. And doon sa babae, ayaw siyang payagan, sinabi sa kanya, pumanik ka sa taas, tanong mo kung po pwede. But, I would like to tell you na hindi lahat po na-approve. Yung sa kanya po kasi, I would say kasi, wala na yung kanyang husband, yung Japanese, pumanaw na. Kaya para sa akin po, it's because of that, or talagang meron na po tayong law na pwede namang maski walang recognition of divorce. So, yan po ang mga difference. Hindi ko mo nabigyan siya, but ako hindi nabigyan. So, at least magtanong lang po kayo sa atin. Pwede nyo naman pong kausapin mismo ang nasa taas sa Pilipinas sa Foreign Affairs. Doon po siya na-approve. Na-approve po lahat, and now she's married here in Japan. Nagamit niya na ang family name nung kanyang second husband. So, okay, yan po ating masabi. Ngayon naman po, gusto kong, kasi may nag-share po sa atin at may nabasa po ako, by September, mawawala na ang e-travel. Aba, actually e-travel, sometimes halagang mahirap din mag-ano ng e-travel, medyo maraming dapat i-type, lalo na kung kapares ko lola, medyo mahirap. Pero, ang tanong doon, pag nawala ba yung e-travel, meron bang susunod na ilalagay? Ano kaya ito?
Yun din po ang akin ko, iniisip. Sana talagang it will be the same like before. Papasok ka, kasi meron na naman tayong mga record, di ba? Ano kaya mangyayari na? Total naman ngayon kasi, mag-online ka pa, pasok agad sa Philippine yung record mo eh. Pagdating mo pa lang dun eh, minsan sa immigration, maski hindi mo na ipakita yung e-travel mo sa immigration, sa tatakan po maski hindi mo na ipakita yung e-travel mo, alam na nila at alam nila kung meron ka. Unlike sa ang difference na sa Pilipinas, pag sa immigration, alam nila pagdating po sa mga bagahe na papalabas ka na, kailangan pa ipakita yung e-travel mo. Kaya don't forget po sa mga uuwi naman, ngayon, gusto po ko i-share sa inyo, still kailangan copy-paste nyo lang po. Pwede na sa kanila yon. At kung mawawala ng e-travel, well, mas madali. Ano kaya ang kapalit? Ngayon po, pasok na tayo sa ating mga commercial. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay, malulatas kapag Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. May bago kaming anunsyo. Naghahanap ang Gorilla Thrift Shop ng bagong trabahador. Kung naghahanap ka ng trabaho, halika at sumali sa amin. Pero bago yan, gusto kong ipakita muna ang type ng trabaho. Iikutin po muna natin isa-isa para sa inyong kaalaman. Yan po, nakikita nyo naman mga branded na item na itinitinda rito. Idinidisplay nila na napakaganda. Isa po yan sa magiging trabaho nyo. Sa mga nakikita nyong item na naka-display, kailangan maayos ilagay. Mga alak, mga washing machine, lahat po yan ay pinupunasan. Lahat po yan ay tinitingnan. Chine-check nyo yung mga expiry date, chine-check nyo yung mga bagay-bagay na dapat ayusin. Kasi minsan, syempre, ang customer, pag nahawa ka, minsan hindi na ibabalik ng maayos at hindi na nakapwestong maayos. Yan po ang mga bagay-bagay na itinitinda rito. At yan po na ipakita namin sa inyo ang lugar na napakaganda na naghahanap sila ng trabahador. Kaya 3 lugar po ang kailangan nila. Batista sa Kofu, hindi po kailangan. Only places na mamaya babanggitin po ng manager ng kumpanya. At bago ang lahat, syempre habang nakikita nyo yan, gusto ko pa rin pong ipakilala sa inyo ang kumpanya, kung paano sila tumutulong sa ating bansa, sa Pilipinas, lalo na sa mga bata na talagang nangangailangan. So, panoorin po natin ang kanilang ginagawang voluntaryo sa Pilipinas. Malugod kong pinakikilala ang kumpanya mula sa Japan na may malasakit at dedication sa pagtulong sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng kanilang programa at proyekto, naglalayong mapabuti ang kalagayan ng mga bata at magbigay ng mas magandang kinabukasan para sa kanila. Ang ating boss ay isang tigan ng mga Pilipino na handang maglingkod
lingkod at maporta sa mga Sana ito po ay magbigay sa atin ng lakas ng loob na mag-apply na. Dito makakasama nyo ang isang may pusong Pilipino at bukas palad na handang matuto at makibahagi sa ating kultura. Sa amin, ang bawat araw ay puno ng kasiyahan, magandang karanasan sa trabaho. Halina na, samahan kami sa aming masayang paglalakbay tungo sa tagumpay. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung anong klaseng trabaho pa ang ginagawa sa lugar na inyong a-applyan. Dito po ang saya talaga nila. Nagtutulungan dahil ang aming mga boss at ang mga pinuno ay may malasakit at pagmamahal sa kulturang Pilipino. Dito sa aming thrift shop, recycle shop, Gorillas, hindi lang kayo makakahanap ng mga natatanging gamit, kundi pati na rin ang isang pamilya na tunay, kundi pati na rin ang isang pamilya na tunay na nagmamalasakit. Halina maging bahagi ng aming masayang komunidad. Ngayon po gusto namin ipakilala sa inyo ang aming masipag at maaasang manager. Alam nyo, siya po talaga andyan. Sabi niya, nag-aaral pa siya ng Tagalog. Siya magpapaliwanag ng mga detalya tungkol sa mga partikular na tungkulin at responsibilidad. ゴリラーズの大工原と申します。この度、アルバイトスタッフを募集しております。募集要項は、日本語が話せる方、なおかつ35歳までの方となっております。時給は、1100円スタートとなっております。仕事の内容は、接客、電話応対、商品清掃と、販売、こちらの、業務となっております。バイトの希望の方は、当店ですね、富士吉田市と、鶴市、甲府市内にお店がございます。ご希望の店舗まで直接お電話ください。よろしくお願いします。タガログ語はまだ勉強中です。フィリピン人の皆さん、こんにちは。Ngayon nakilala yung ang manager. Tawag na! 0120007. Tawag na! Ang ating mga commercial na talaga naman. Kailangan nyo ng trabaho, kailangan money, kailangan nyo ng mga survey. Iba pa, andyan lang po ang Epiusap Vicky Ozawa. Ngayon nakikita nyo newly Riverside Cafe. Dito po sa Yaman. Babasahin ko po sa inyo. Riverside Cafe now open. Something unique of the Philippines of Yamanasi. We serve our favorites. Our corned beef set with rice. Kumaga sa ano, a comfort classic that home. Looking for something truly indulge in one of the latest coffees, alamid and expert in your mouth perfection of Japanese. Meron po kaming Wagyu pero lang po ito. Both available by addition only. Please note, when by reservation, every Wagyu beef is reserved in LTT. Reserve early to secure book your riverside table and treat your DM or call to reserve by the river. Chicken at syempre meron din po kaming hotel at aspo nito. Book lang numero 934301. Maraming yan ang ating mga services. Kalimutan, andyan pa rin po ang nag-o-offer tayo sa discount until month. So, ang PSA, ang ating 50% discount para sa mga until the end of this. So, sa FB page, mag-usap tayo. Bye. See you there. Maraming salamat.
Ayan na, kausap ko na po kasi si Mr. Jason. Wala po ngayon si Mrs. A. Ay, thank you po sa nag-greet sa aking hubby na happy birthday daw. Yes, thank you, Miss Maria. Thank you so much. Yes po. Nakalimutan ko yan no? Minsan kasi pag matagal na kayo, para bang, oh my God, yung birthday, na importante kayo sa mag-asawa, yung birthday, tapos yung wedding anniversary. Yan pala, importante yan. Very, very important. Kahit ilang taon na kayo, ang importante yung mga ganyan. Both of you, birthday yung pareho. Hindi naman kailangan laging may gift. Yung i-greet ka lang, di ba? I-greet ka lang ng happy birthday. Hindi yung natapos ang 24 hours nung araw na yun, hindi ka man lang nag-greet. Very sad yun. Kaya kanina, buti na lang naalala ko. Nga pala, birthday ng hubby ko. Kaya nung breakfast, ginreet ko siya. Kasi ang agang gumigising niya, and then sinalubong niya ako, nag-Ohio lang ako, nagluluto ako Ohio, nakatitig lang siya sa akin, tingin ko, hinihintay niya, i-greet ko siya happy birthday, nakalimutan ko. Anyway, gusto ko po sabihin sa inyo kanina, meron akong hindi nabanggit before the opening ng susunod na ano ko. Siyempre po, gusto kong sabihin, ang kumanta ng ating team song, Miss Ladin Rojas, nag-compose, Mr. Benny Saturno, at ang ating mga besi-besi, Direk Dante Brillante Mendoza, Miss Jacqueline Nasa, our solid friend, RIP, Stella Suarez, Judy Ann Santos, at siyempre si Miss Beverly Cayman. Maraming salamat po. Sorry po, na-late ako. At siyempre, wag natin kalimutan ang salitang, ito po ang inyong lingkod, Vicky Osawa. Harapin po natin ang ating mga problema na magkasama. At lagi niyong tandaan, hindi kayo nag-iisa. Yes. Kahit ano pong problema ang dumating sa atin sa buhay natin, tandaan natin, hindi tayo nag-iisa. Isipin natin mga nagmamahal sa atin at number 1, pananalangin sa Panginoon. Trust. Trust. Ang paniniwala. Number 1 po yan. Kasi minsan pag ang tao, nawawala na yung tiwala sa kapwa, parang hirap mabuhay. Pero sometimes, nangyayari talaga yan. Tao lang tayo, minsan naiisip mo, teka, iba naman ang nakita ko bakit yan ang sinabi mo? But that's okay. I-pass forward yun na lang yun and life will go on. Okay po, naku, may tumatawag yung aking kapatid. Mamaya na kuya, wag kang tumawag. Anyway, andito na po, pasok na po tayo kay Mr. Jason sa kanyang mga katanungan. Hi Mr. Jason, kamusta na? Good afternoon po. Mabuti naman po. Okay. Hindi na masyadong mainit sa Pinas? Hindi na po. Wow. Okay. Hi, Mr. Jess, alam ko, medyo kailangan kaming mag-rush for today. Hindi na kita chichikahin ng kung ano-ano. Anyway, pasok na tayo sa mga katanungan. Anong unang katanungan? Unang katanungan po. Good morning. Isa po ako asawa ng Japanese at ina ng isang Japanese citizen. Nagkabisa po ako noon pero hindi ko ito na-renew. Ang anak ko ay 17 years ng overstay sa Pilipinas at sabi ng immigration kailangan naming bayaran ang halos 2 million na penalty. Wow. Pinayuhan ako ng Japan Embassy na ipaayos ito sa immigration sa Japan pero kailangan ko ng guarantor. Humingi po ako ng tulong sa asawa ko pero tumanggi siya. Gusto naming makabalik ng Japan at makita ang biyenan ko na hapon na sa tingin ko ay hindi alam ang sitwasyon namin. Naniniwala po akong makakatulong siya kung malaman niya ang aming kalagayan. Wala po akong sapat na requirements tulad ng bank account para makakuha ng tourist visa. Sana po ay matulungan ninyo kami sa legal na paraan para maayos ang visa at overstaying ng anak ko. Wow, dalawa ang kanyang naging problema. Bakit? Ang tanong doon, okay, sa pag-overstay ng iyong anak, nagsumite siya, nagpunta siya sa immigration. Bali, ilang years na kaya? Bakit naging 2 million ang penalty ng bata? Kasi usually, tayong mga Pilipina po, di ba? Marami tayong mga Pilipina dito na may anak. Pero ang ginagawa natin, nire-register natin sa Philippine Embassy. Pag nai-register na yan sa Philippine Embassy, meaning to say, meron siyang recognition as a Pilipino, di ba? So, ang tanong doon yun. Di niya na-register. So, pagdating 2 million ang babayaran niya, since when na nandyan silang mag-ina? Since when na inuwi niya yung bata? How many years na yan? Dahil ang laking penalty na yan. Number 1, pwede ka makipag-usap, makipag-arrange sa immigration na hindi mo kayang bayaran, which is true, di ba? Hindi ganun kadali. And then, since sinabi sa'yo ng Japan Embassy na kailangan pumunta ka ng Japan and ang husband mo,
hindi willing na makipag-cooperate sa inyo, wala ka bang address ng biyenan mo? Kung sinasabi mo na ang sabi mo nga na ang biyenan mo ay pag nalaman iyan, tutulungan ka. Why don't you send a letter? Ilang taon na ba ang iyong biyenan? Ang tanong din doon. Baka mamaya wala na rin sa bahay, isa rin yun, pero you can try. Gumawa ka ng letter muna. Yung letter, ang may share ko, lagay mo yung request mo, kamustahin mo, etc. etc. Pwede ka namin tulungan. You can send us kung gusto mo. Sasabihin ko sa'yo kung paano magsulat. First, siyempre, yung kung ano yung damdamin mo. Second, pwede kami tumulong sa'yo kung paano natin iaayos yun. And then, third nun, yung asawa mo. Ang tanungin mo muna kung ang biyenan mo is okay pa. Diba? So, yun ang masasabi ko lang kasi parang kung ang asawa mo ay makipag-cooperate sa why is it? And also, kasal ka pa? Diba? I'm sure hindi ka pa divorced, diba? Kung hindi ka pa divorced, yun nga lang, sabi mo nga, tama yun. Pwede naman kayo makapunta tourist dito dahil hindi ka naman divorced. Makakuha ka lang ng kosikitohong at pwede kayong pumunta ng tourist ng anak mo since Japanese passport ang anak mo. Pero lilinisin mo muna ang sa Pilipinas. Okay, para makalabas ka, number one, yung sa biyenan mo na sinasabi mo nga, sabi mo nga, na yun ay tutulungan ka talaga. Gumawa ka ng letter, padala mo sa biyenan mo, pag bumalik sa'yo, meaning to say, wala na dun yung biyenan mo. No? Pag hindi bumalik sa'yo, meaning to say, nakita ng biyenan mo and wait for the answer ng iyong biyenan. Diba? But still, maski habang naghihintay ka, makipag-communicate ka, makipag-negotiate ka sa immigration. In case, yun ang kung paano mo mababayaran o kung wala bang less than that, ganun-ganito, bakit naging ganon. And another thing, gusto kong itanong sa'yo naman, na i-registered mo ba yan sa Philippine Embassy dito sa Japan? Kung na-i-registered mo yan sa Philippine Embassy dito sa Japan, meaning to say, meron niyang record sa PSA. Ilabas mo yon, ipakita mo, sabihin mo, hindi mo lang alam hindi mo alam kung na kailangan ilabas mo yon. And so, meaning to say, hindi mo lang alam kung paano gagawin yon. So, yan ang mga bagay. And then, you can PM us again for more, masasagot ko kung ano. Kasi kailangan ko makuha din ng full information. Okay, Mr. Jason, anong pangalawa natin? Ang pangalawang katanungan po, ma'am, itatanong ko lang po sana kasi po, napanood ko yung video nyo tungkol sa subsidy kapag kumuha po ng bahay dito sa Japan. Sa amin po, nasa 80 lapad po. Ang tanong ko po sana ganon po ba talaga yung sa amin po, nagpapadala ng Hagaki, tapos nakalagay po sa Hagaki, March 28 po yung deposit ng money. Pero hindi po sa account ng asawa ko hinulog. Pero sabi po, yung agent, mag-antay lang daw kung kailan naman din isend sa kanya yung money. No. Wow, sino yung kausap mo? Kausap mo ba tong agent personally? Company ba talaga ito? Kasi hindi small, hindi yan 8,000 yen. 80 lapad. Diba? Meaning to say, are you buying a second hand or are you buying a new house? Diba? And is your husband a Japanese or a Filipino? Kasi, wag kang basta magdideposito ngayon. I don't know kung paano ang negotiation nyo, no? Pero for me, nowadays, kung hindi ko nakikitang personal yung kumpanya, talagang hindi ako magbibigay. Tsaka, dyan, marami na ngayon talaga eh. Tsaka, why is it na kailangan i-deposito mo and then hintayin mo na lang yung nila response. Usually, bago ka mag-deposito, meron kayong kontratang pipirmahan. Pagkabayad mo, eto mangyayari, etong kailan mabibigay sa iyo ang susi, ano pang dapat ka, etc. Yun. So, I don't know kung paano negotiation. You can PM me, you can call me, and I will let you know para makuha ko rin ang more information. Kasi mamaya, yun pala ang style ng kumpanya. Nakapagsalita ako ng ganito, I don't want to. So, kailangan po makausap ko kayo tungkol sa company. And another thing, if your husband are Japanese or not, pumunta po kayo, kunin nyo yung pangalan ng kumpanya, i-check nyo po yung tohong. Kung talagang tong kumpanya ito ay legit. Isa po sa mai-share ko yun. Don't just deposit the money if I were you. PM nyo po kami. Sorry po. PM nyo po kami. Bayan? Sorry po.
ay PM nyo lang po kami. And then, or call me, or give us your number, and then I'll call you. Apo, bigay ko lang po ang kung anong oras pwedeng tumawag. Okay? Yes, Mr. Jason. Para sa pangatlong katanungan, yes. Gusto na po namin makuha ng asawa ko yung anak namin na nasa Pinas. Kaso, asawa ko na stroke. Nenkin na lang po siya. Magpapinabengoshi ko na po yung makahati na po ako ng bayad. Tapos yung kinuhanan na po ako ng requirements, kulang lang po ako ng working papers. Kaso hindi pa po ako makapag-work. Kaya waiting daw po siya hanggat hindi na po siya nakapag-mail sa akin. Oh, wow. Ibig sabihin yung Bengoshi, yung Gyosei Shoshi or Bengoshi whatever, nagbayad ka. And then ngayon hindi mo na siya makontak. Yung ba yun, Mr. Jason? Opo. Hindi yan na makontak. Yung ba meaning nun? Waiting lang po. Hanggang di na po siya nagme-mail, hindi na po siya makontak, hindi na rin nagme-mail sa kanya po. Wow! Anong pangalan nun? Saan niya nakuha yun? Nagbayad na siya, di ba? Kunin niya yung pangalan and then i-check niya sa online and then check niya sa mga Gyosei Shoshi na association. Pwede po yun. Kung halimbawa may resibo naman kayo at yung account po na diniposito niyo ba or by hand niyo po, sa opisina po ba nagpunta kayo? Yan ang mga ingatan nyo rin po mga kababayan ko. Hindi ko mo sinabing Gyosei Shoshi ay legit na legit. Meron din pong mga, alam nyo naman, hindi nawawala yung easy money na mga tao. Kailangan po, rapin nyo talaga yung opisina, tingnan nyo talaga yung calling card bago kayo magdeposito lahat. Kawawa naman. I-double check nyo po, baka nandyan lang naman. Mag-email pa rin po kayo. I-try nyo mag-email. And then, ano pa ba ang dapat? Yung contact number niya po ba, hindi nyo na makontak? And then, sabi nyo nga po, wala pa kayong work, so hinihintay niya lang yung working certificate nyo. Baka nandyan lang po naman siya. Kaya lang siguro busy. Alam nyo naman ngayon, nowadays, sa mga Gyosei Shoshi, sa dami ng mga foreigner ngayon dito, na tinatanggap talaga ng Japan, napaka-busy nila. Kaya, itry nyo lang po. Andyan lang siguro po yan. Anyway, kung hindi man po, PM us, tingnan po natin kung anong maisutulong po namin. Yes, Mr. Jason. Para sa huling question po natin, good day po. May tanong po ako. Yung anak ko po, anak ng Japanese na hindi na po sinistentuhan, pero nakapirma po siya sa birth certificate ng anak ko po. 8 years old na po ang anak ko ngayon. Ano po kaya ang pwede kong gawin? Maraming salamat po. Ibig sabihin yung bata ba under the Japanese passport? Hindi po. Sa birth certificate lang po pumirma. Medyo ano yan, kasal, hindi siya kasal. Pag sa susunod anak, paki-ask nyo yung mga ganung bagay kasi para masagot natin ng siguro yung kasi minsan yun lang ang sasabihin nila sa atin, mahirap po sagutin yan. Kaya kailangan po namin talaga ng specific na na information para malaman po natin. Kasi marami pong mga kababayan tayo nakapasok lang sa birth certificate, nakapirma yung Hapon, hindi pa Japanese, medyo complicated. Not unless kasal ka pa, hindi ka pa ni-divorce, medyo pwede po yun. Kasi meron din po tayong inaasikaso ngayon, nakapasok sa Kosikitong, pero hindi sila kasal. Yung mga ganung bagay, medyo mas easier pong gawin yun. Pero kung nakapirma lang sa birth certificate, hindi nakapasok sa Kosikitong, and hindi nyo alam kung nasan siya, wala nang sagot, medyo kailangan po talaga ng soda niyan mismo sa Japan Embassy. Magtanong po kayo kasi may mga legit na mga tumutulong tungkol po sa ganyan. With us po kasi, pwede namin kayong tulungan pero mahabang proseso po. Marami po kami hingin sa inyo. Sa dami po ngayon ng mga nakapila rin sa atin na gustong magpatulong, ang dami po namin standby din. But still, hanggat nandito po mag-usap tayo, tutulong po kami. Hintay-hintay nga lang po. Andyan lang po kami kung kailangan niyo po ng assistant. Yes, Mr. Jason, yan ang ating mga katanungan. Tama? Yes po, yun lang po. Okay, thank you so much, Mr. Jason, and have a nice day. Thank you rin po. Bye-bye. Thank you. Bye. Yan po si Mr. Jason, ang ating kasama na talagang solid na solid. Talaga naman, lahat hawak niya. Kaya kung kailangan niyo po ng mga visa for America, etc. sa ibang bansa, andyan lang po ang ating mag-usap tayo, team.
hanggang 10 o'clock in the evening. Maraming salamat po. At syempre sa mga nangangailangan ng trabaho, andyan po ang Gorilla, still waiting. Andyan po, nakita nyo po kung saang lugar, meron sila. PM lang po, and don't forget to keep praying. Okay po, for my last word, syempre pa po, magpapasalamat ako sa lahat ng mga followers. At syempre sa ating team na nandito, kaharap ko, ang ating Supergirl, si Miss Aya, si Manager, at ang mga followers. Hontou ni arigatou gozaimashita. And don't forget our Netflix. Andyan pa rin po ang ating Netflix. Order na po kayo. Iba na po lalagyan namin. Meron na po kaming 500 per sachet po ng Netflix. Order na po, at sa mga ticketing, translation, 50% discount po sa lahat ng PSA documents. Maraming salamat po. And for my last word, ito talaga. May we all live with love, peace, and harmony. Yay! Thank you po. Arigatou gozaimasu. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema.